7 trillion ang inutang ni Duterte, 1 trillion lang na gastos. Nasa napunta ang 6 trillion? 110 projects, 10 lang nagawa. Kawawa ka naman, Jerry Edra. Mag-research ka. 7 trillion na. 7 trillion ang inutang. Magkano lang daw ang 1 trillion lang daw ang ginastos. Alam mo, sino ba to? Jerry Edra, no? Yung mga pumupuna sa budget ngayon, katulad niya ni Cielo Magno. Ang galing ang galing mga professor na UP yan, no? Alam mo, Jerry Edra, huwag ka masyadong magpatawa, no? Sa tingin mo sa daming dilawan na kaaway ni Duterte, hindi nila makikita yung sinasabi mo? Yan ang sinasabi mo, kalokohan yan. Umutang ng 7 trilyon tapos 1 trilyon lang ang ginastos. Ibig mo sabihin, binulsa niya yung 7 trilyon? Hindi. Dapat imbestigahan ng HOR na nagbibintang sa mga vloggers na trolls at bayaran na walang ebidensya. Correct. Di ba? Yan, katulad niyan. Uto-uto yan eh. Alam nyo kung kanino niya nakuha yan? Kay Bukbuk niya nakuha. Umutang daw ng 7 trilyon. 1 trilyon lang daw yung ginastos. Sa tingin mo, bobo yung mga dilawan? Dami-daming mga... Nung panahon ni Duterte, ang dami po dyan, mga tauhan ni... Buhay pa si Maring Winnie nun eh. Suri sila na suri sa mga budget, suri sila. Wala po silang ganyan nakitang anomalya. Akalain mo yun, ikaw lang ang nakakita. Ang daming ekonomista ng Pilipinas. Sa UP na lang ang daming ekonomista. Alam mo ba merong, hindi ko alam kung College of Economics o School of Economics ang UP. Ang dami pong ekonomista sa UP na anti-Duterte. Tapos sasabihin mo, hindi nila nakita yan. Ibig sabihin, ikaw lang ang nakakita nun. Antindi mo, boy. Maniwala kayo dyan. Marami pong kalaban na ekonomista si Tatay Digong. Magagaling po sa budget. Yan sila Cielo Magno. Sila Winnie Monsud. Sila JC Punong Bayan. Makakalusot ba sa kanila yan kung binulsa ni Digong yan? Kayo naman, no? Patawa naman kayo masyado. Minsan gagamit lang kayo ng logic eh. Din po si Prof. Winnie. O din pa pala si Winnie Monsud. Ang atake po ni Winnie Monsud, mayat-maya. Pandemya nga, inaatake si Duterte. Sinasabi, bagsak daw ekonomiya. O ano sagot natin kay Winnie Monsud nung sinasabing bagsak ang ekonomiya? Winnie Monsud, buong mundo bagsak ang ekonomiya dahil pandemya ngayon. Pahiya si... Ilang kulambo yung 6 trillion? 6 trillion ma. Kahit po sinong batikang magnanakaw, hindi po makakapagnakaw ng ganyan. 1 trillion a year ang nanakawin mo? Hindi. Yung 1 billion lang ang hirap nakawin. Joselito, Nursery 5 Section 11 na natapos ni Jerry Edra. General Santos, City Police Station 7 is now locked in detention facility awaiting prosecution for murder, prostrated murder, and other criminal offenses. Normal na naman po. Dati po, nung panahon ni Tatay Digong, no? Wala na talaga tayong mabalita na ganyan. Pulis, adik na pulis, na maril. Ngayon po, basta po ang droga lumaganap, lahat na po na naman yan. Mga rape. Iba po talaga yung iba po talaga yung may totoong programa. Yung kalokohan lang po yan, yung
Yung sinasabi na bloodless war on drugs. Wala kayo talagang war on drugs ngayon. Huwag na tayo magbulahan. Kaya nakawin ng 6 trillion sa kasalukuyang gobyerno. Legit. Ng isang tao. Siguro marami magtutulong-tulong dyan. Sabi ni Freddy Aguilar, magnanakaw noon. Alam niyo po ba yung 1 trillion? 1,000 billion po yun. No? Kahit po dolyar, magkano lang bang pera niya ni pinakamayaman pong tao si Elon Musk? Magkano net worth ni Elon Musk? Tapos i-convert natin sa piso. 436 billion times 58. O, yan po ang pinakamayaman. Eh, kung sabi nyo, 6 trillion, ninakaw ni Duterte. Hello, hello. Hoy, mga anak, nariyan yata yung boses ko. Naririnig. Nasasagap dyan sa sounds. Baka may nakalimutan tayo. Sabi ni Bersamin, wala daw credit dahil hindi nagmumura. Lahat po ng credit ngayon, kay BBM yan, wala pong umangkin. Pinakamaraming inuutang, credit po ni BBM yan. No? Pinaka malaking ibinagsak na pananaw sa atin. Alam niyo po ba, yan pong airport natin nung panahon ni Tatay Digong, ang naiya po nung panahon ni Digong ay ano na po yan, most improved airport, top 10. Ngayon po, top 10 uli. Worst airport. Meron nga ako napanood sa TikTok. Pinaka-worst na airport. Number 1, yung Manila. Ninoy Aquino. Magtanim ng palay at bigas. Tiyangkabuto. Tama po yan. Sa mga probinsya siguro pwede. Kami po wala kaming tatanim. Yung kapiraso po lupa namin dito, sagad na po. Sir ba, inom tayo red wine. Sir Bats, ang akap po 3K lang po, hindi 5K. Kasi ang pag-fill up po, 3K po. O, 3K lang pala. Yun na nga doon ako nagtataka Mas malaki po ang budget ngayon sa ayuda, pero mas konti po ang pinamimigay at mas konti po ang nakakatanggap. Okay, Bukbuk na rin nagsabi na 300 billion lang daw yung pinamigay na ayuda ni Duterte. Hindi pa. Ang sinabi pa niya, 300 billion yung ginastos para sa pandemya. Kasi ang pinupunan ni Bukbuk, umutang daw nung pandemya, pero ang ginastos lang para sa pandemya, 300 billion. Imagine niyo yun, 300 billion lang. Ang dami po nabigyan na ayuda. 300 billion lang, pero na-eleksyonan kayo ng 3 beses ng bakuna. Ganun po pag hindi magnanakaw ang presidente. Hindi ko sinasabing magnanakaw ang presidente ngayon. Pero ang sinasabi ko po, yung 300 billion na nakapamigay ng 2 taon ng ayuda, 2 beses ng ayuda, at nakapagpaturok ng bakuna ng 3 beses. Yung iba ayaw lang. Hindi po kasalanan ng gobyerno kung nangayaw kayo sa bakuna. O hindi po libre yun. Binayaran po yun. Yun po yung 300 billion. Inutang yun. Inani agad. Yan. Huwag kayong magtanim, anihin agad ni BBM. Tatak Marbil yung parak na pumatay ng pasahero. Nakikiramay kami sa mga naiwan at naulila.
Most travel abroad pero walang foreign investors na nakukuha. Sigurado ako dyan kasi kung meron po, pinagmamalaki na yan. Pinakamatalino kasi zero budget ang PhilHealth. Mas wala na talaga yung asahan sa gobyerno na protektahan tayo kasi kahit ngayong bagong taon, hindi na nila naisip ang seguridad ng taong bayan sa mga pulis na mga lokong magpapaputok ng mga baril nila. Dati po, ang dami pong nung panahon po ni Duterte, talagang pinapatupad po yan. Alam po natin, dito lang kayo pwede magpaputok, di ba? Nakakalungkot naman si ESB Rasamin. Napakabait pa naman yung anak niya na naging doktor ko. Asungot ako. Boy Duran party, hilig sa party at concert. Yan po problema ng mayayaman. Akala nila tayong mahirap, mahilig din sa concert. Tuloy pa rin ba impeachment nila sa January? Aba, hindi po natin alam. Sila po yan eh. Versus Credit, Fiona versus Bangag. Ruru, same to you. Boss Buds, Happy New Year sa Year of the Crocodiles. BBM, last New Year muna. Pinakamahirap magkaroon ng Pangulo na adik. Sabi ni Mike Medina. Paano mag-invest puro korapan nakaupo? Correct? Lahat ng problema nila sinisisi kay Duterte, no? Pogo, sisi kay Duterte. May problema sa Pogo. Panahon ni Duterte, sumusunod eh. Election year pa lang, papasok na taon. Payback is a bitch through electoral. Both Sir Badong. Boss Buds, sorry late. Nakapanood ng Simba lang. Yan, Birador. Ayaw nyo mag-likes kay Badongers, please likes. Thank you. Kahit ilang beses mag-impeachment, olat sila. Oy, mag-likes kayo. Happy New Year to all. Sana sa 2025, iba na president. Sir Badong, pati ba pagbara ng EBAC sa wetbox nila, mga Duterte may kasalanan? Grabe naman, maraming kumakain. Ayuda government kahit wala namang pandemic, ginagawang tamad at timawa ang Pinoy. Time ni PRRD, Pogo kompleto, bayad sa tax. Boss Buds, Happy New Year sa iyong family at sa lahat. All right. Boss Buds, kahit sa simpleng ordinance, hindi na naisip ng mga pinuno natin, puro kasi pagkakakurapan ang iniisip. Mike Abe, magbago ka na. Dante Maravillas at Mark Ramos, dapat kayo ang unang imbitahan ni Barber Shop para gupitan kayo ni Erwin Tulfo. Erwin Tulfo, magpaliwanag ka, uy. Kaya po, pag binoto nyo pa yung mga Tulfo na yan, talagang walang sisihan. Dagdag lang yan sa mga ka-grandstanding. Happy New Year, Boss Buds. Past 12 na sa Japan. Go, fight for the rights. Kapanood ka ba, boss, sa interview ni Hayderian kay Professor Rafael? Hindi po ako nanonood doon kay Hayderian. Bakit? Ano po sinabi? Sige, para mabanata natin. Gusto ko yan. Ano yung sinabi? Okay, para banata natin si Hayderian. June Lapunet. Sinong Fiona? Si Jober Lauro ba yan? Magbigay galang ka naman sa original. Huwag mong inaambing ang BP dyan. Sorry naman, Ruru. Nakalimutan ko. Boss Badong, invite kita sa January 13. Sama ka sa amin. Opo, sasama po ako sa mga Iglesia ni Cristo. Yung pampumupo na. Maganda po yung balik ng mga taga Davao eh. Sabi po ng mga taga Davao, mura po ang lechon sa kanila. So totoo lang po, no? Hindi po kasi pasensya na kayo mga taga Davao, kami po sa Maynila kasi ang bumili ko ng lechon per kilo eh. Ang lechon po, ang 1 kilo po ng lechon dito, tumaas na eh. Parang 1.4 doon sa Pingping. 1.4 ba? 1.6. Nakalimutan ko na eh. Bumili ko 2 kilong lechon noong nakaraan. Sa Davao City po, kasi bakit daw
papakita raw ng karangyaan, no? Dahil may lechon yung mag-ama. Mura po talaga lechon dun. Maniwala kayo sa akin. Normal lang po yun pag may mga handaan, lechon talaga kasi sa may Chavez yun, no? Chavez. Mura po dun. O hindi po parehas eh. Yung pinanggagalingan ng sa inyo, 1.5 yata, 1.6, 1.6 o 1.4. Yung bili ko ng ping-ping. Iba po talaga. Kaya pag may handaan talaga, lechon talaga. Halian ko nga doon, lechon eh. Almusal, lechon. Mura lang eh. 100. Saan ka nakakita? 100. May lechon ka na. Oh. Kaya wag nyo pong sa lugar namin sa Pasig, natanggap namin ayuda cash 24K. Tapos na COVID. Ako 21 days ako sa public hospital. Paglabas ko, walang binayaran. Ganon kaganda paggamit ng pondong gobyerno ng Duterte. O yan po mga patotoo. Ang taong galit, walang makitang tama. Ang taong nagmamahal, walang makitang mali. Correct. Tama po yun. Kaya tayo walang makita halos. Si Tatay Digong po, hindi po perpekto. Si BP Sara, hindi perpekto. Pero dahil mahal natin sila, halos wala tayong makita. Pero ang basic po kasi para sa akin, no? Ng tunay na naglilingkod sa gobyerno, yung talagang may ginagawa, yung talagang mayroong tinutugunan na problema. Di ba? Ngayon, ano yung nasasabi nyo tinutugunan ni BBM? Direkta kasi kay Duterte. May problema tayo sa droga, nag-war on drugs. May problema tayo sa mga kriminalidad, o kaugnayan ng war on drugs. May problema tayo sa mga pagnanakaw sa gobyerno, naghigpit. Oh. Problema yung mga oligarko, banatan yung mga oligarko. Lahat ng problema. May problema tayo nung panahon ni Pinoy sa West Philippine Sea. Nakipagkaibigan tayo sa China. Nawala po yung problema natin. Minamasama pa ngayon. Ngayon tayo may problema sa West Philippine Sea, binibintang pa kay Duterte.